Ikaw ba kumukuha dito? Frontliner siya. Ang may-ari nito, galing yan ng PGH. Ating gabi na yan, madaling araw yan umuwi. Oo pa kayo rito para mag-park dito? Dito po kasi ako sa kabila. Sir, mag-isa lang ako sa buhay. Single mama ko. Baka naman po pwede. Single mama ko, tapos frontliner ako, taga PGH po ako. Attorney Veloso pa, yes sir. Malaki na kasi gastos ng tao. Baka pwede naman na may discretion, sinabi ko nga, baka pwede naman ipapasok niya ngayon, mapapasok niya naman ngayon kasi kailangan niyang pumutang NKTI eh. Purong pagmamahal. What is up guys? Papawi purong pagmamahal mga puro. Lungsod Quezon, Land Street, Barangay Basra, Quezon City. Kasama natin TTMD, Tika Sipagaling, Sir Dexter Cardenas, ating puting mayora Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto, at yes, clearing operation at ating team leader, Officer Baguio. Good morning, bossing. Saludo, Boss Bugs. At kasama rin natin ang tropa ng TRD, Sir Valencia. Good morning, bossing. So mga puro, ano, ito makita natin, ito yung nadatan natin. Nakabangkita yung ano niya, yung sasakyan. At Bakit ganun? Kapit pala pang gagalingan eh, kulang-kulang ka 6 na minuto bago dumating yung driver natin. Sana kung dumating siya bago mag-5 minuto, tinikita na lang sana natin yan. alright, so mukhang dito mga puro na orasan na siya. So as per Officer Calebag is bago mag-5 minuto sana lumabas yung driver para natin kita na lang. And also dito naman nakita natin ano, nakabangketa rin yung SUV. Ayun si Madam, mukhang ayun yung may-ari. Isama natin dito Officer Alvario naman. Garden po, pag may nasagasaan. Pero sana warning man lang muna. Hindi na niya uulitin. Hindi niya na uulitin. Ginagalaw na nila eh. Yan ang masama dyan eh. Mamaya kung anong magalaw nyo dyan. Pakiusap na lang. Huwag mo kayo lang. Kasi, ikaw ba kumukuha dito? Frontliner siya. Ang may-ari nito, galing yan ng PGH. Ating gabi na yan, madaling araw yan umuwi. Ang pakiusap ko lang sana, warning lang muna. Pwede naman siguro yan. Ang gobyerno mabait naman eh. Hindi naman sila ganun eh. Wala po ba tayo? Ay, masama yung gano'n, ha? Mayroon kami, kaya lang, puno na. Hindi siya makapark sa loob. Makiusap na lang po tayo. Makiusap ka na lang doon. Makiusap ka. Huwag nang gano'n. Mga puro, makiusap si Madam at mukhang na orasan na natin ito. Easy lang po kayo, no? Kayo po makiusap na naayos, no? Up! Wala! Ugoy mo ka! Konti. Atras, konti lang. Tira lang yan. Kanina po ba? Asaan? Kaya nga lumayo. Huwag nyo na galawin yan. Nasira na yan sa sasakyan. Nagbook kayo. Mananagbook pa kayo. Nasaan pa yun? Hindi na nakakabalan. Nagbabayad daw ito. Naumuupa sila dyan. Ito po, sa bangketa po. Siya po nagsabi, Madam. Mga puro may... Kung anong karapatan nila, paupahan. Yeah. Basra. Basra. Ako po yung may-ari. Kaya nga po, Oo, first time ko naman umuupa kayo rito para mag-park dito. Dito po kasi ako sa kabila. So, sabi po kasi, umuupa kayo para magparada Hindi rito. po, nakadito lang po ako. Ayun po, nakapambahay nga ako o bigla akong lumabas. Oo nga po. Oo, ano naman Kasi po? yun ang sabi kanina, umuupa raw kayo. Hindi po. Eh, si Ma'am, sino ba yun? Hindi kasi
Sino ba yung babae kanina na nag-ano? Tita ko po yun. Siya po nagsabi Hindi, kasi pagka nagpapabantay lang po ako. Yun ang kasi mami, inaano nahanap namin kayo. Wala naman dito. Hindi pa pinababantayan ko lang po. Ngayon, naurasan na po kayo. Actually, hindi lang 5 minutes po eh. Ang tagal. Hindi, nandun lang po ako kasi kagigising ko lang po. Po, eh kaso, Taga PGH naman ako, sir. Anong oras na ako nakauwi? Nauuwi ko nga lang actually. Galing duty. Laki-laki yan. Huwag niyo lang po silahin, sir. tao sa lalaki. Sige po, first time ko lang naman po mag-ano. Mababasa na. Opo, naiintindihan ko po. Tapos na po tayo sa warning kasi napakatagal na po natin ginagawa. Bago pa lang po yung sasakyan ko, sir. Na kayo dyan, aware na kayo. Sige, sir. First time naman po, first offense lang naman po. Nakikiusap po ako. Matagal na po tayo sa mga warning. Nakikiusap naman po ako sa inyo. Taga-hospital naman po ako. Selective apprehension po kami. Kasi ako ngayon, hindi po ako makakapasok pag ganyan po. Gusto niyo po, sumama na lang kayo sa kanila para mapadali. Sir, mag-isa lang ako sa buhay. Single mama ko. Baka naman po pwede. Single mama ko, tapos frontliner ako, taga-PGH po ako. Sama na lang po kayo mapapasok maano. Sabi niyo po yung height niyo. Sige po, may Papaano kasi na yung anak ko, ano po gagawin ko? Mag-isa lang ako sa buhay. Dapat kasi siya kayo pumarata kayo. Kasalanan pa namin yung Paano mo na lang po makakita nila po sa akin? Ano nga po, meron tayong sitwasyon dito, ano? Sa pagkakarinig natin, kumakatok dito yung team natin. Pero parang dun sa kabila nakatira. At parang sabi ni ma'am, yung kanina, na ano daw ito, pinauupahan daw itong bangketa para makapag-park sila dito. Kasi madam naman, isa frontliner. Tapos single mom daw si madam. Nakikiusap siya, kaya lang naurasan na po ito. Ang problema po kasi nito mga puro, hindi natin siya hindi na po ito ibababa, gawa ng may mga nakita at nataw na rin po, so magiging selective yung apprehension pagka merong hindi na anuhan, yung na-implementahan. Paano lang pwede ako makasulo? Kasi po, taga-hospital po ako, papasok ako, single mom pa. Single mom pa, wala pong mag-aasikaso. Saan po ba kayo kanina? Kayo po driver dyan? Ako po may-ari, taga-PGH po. First offense naman lang. Nahatak na po. Hindi pa po, ayun po. Hindi, naangklahan na po yan. Naitawid na po yan, ma'am. Hindi po natin natin. Pwede naman po makiusap. First time lang naman. Ma'am, ito po yung ano natin, call natin. Kasi may oras po yan. Ay, 5 minutes duration. Yun nga. Nakapambahay pa nga. Yun nga po, ma'am. Puro kasi dumating po kayo. Ito nga, katunayan. Hawak nyo na po yan. Nagigising ko lang At po. naiangat na po yan. Unfair na po sa iba na marami na to. Eh, kayo nakaangkla na. Okay, siguro kung hindi pa kayo mabot sa 5 minutes. So, titikita na lang kayo. Kasi taga doon lang naman po ako. Nagigising ko lang po galing akong duty ng madaling araw. So, yung ngayon nga po, ma'am, ito po yung ano namin na naangkla na po yan, naiangat na po. So, considered as towed na po yun. So, unfair naman po para sa iba na nahilaan dito. At kayo, bibitawan namin kayo. Eh, magkaroon ng ma-compromise po yung person. Ang mas maganda na lang siguro, ma'am, para mapabilis, sumama na rin kayo dyan kung willing po kayo para makuha nyo na kaagad. Mas mapabilis. Sa Marikina po yan, ma'am. Oh my God. Di na yan iano, ma'am, nang hindi na kaagad yan ipasok nila dun sa pinaka... Kasi first in, first out sila dun eh. Ang sistema nila dun eh. Kaya ang mangyayari niyan, sa bungad lang yan. Tapos asikaso mo na kagad, tutulungan ka na kagad ng mga... Pwede ako sumakay sa sasakyan ko. Wala ko ibang sasakyan po. Doon sa Wala ano, din ma'am? akong kasama. Hindi, sa loob, ma'am, sa truck. Doon po kayo sumakay. Tapos kayo suapin na lang yung kagad na i-assist na lang kayo ng mga personal. Sila na rin yung May pasok makasikaso. pa po ako ngayon eh. Oo, ganun na lang para mabilis, ma'am. Kasi kung hintayin mo pa na ano, may pasok kayo at susundan nyo lang doon, mabala talaga kayo. Kasi matagal-tagal yan itong proseso doon. Ngayon, kung sumabay na kayo, kausapin mo na itong mga driver, yung mga personnel, towing personnel,
mas mapabilis yung ano mo. Hindi na kagad nila ipapasok sa loob yan. Nabungad lang yan. Para masikaso na kagad. Kasi ano pangalan niyo, sir? Bagyo po ma'am. Ito ma'am, pasensya na po ma'am. Lang po sir, ano? Yes, sir. Apo, Attorney Veloso Yes, po. sir. Oo, yes sir. Yes sir. Yung ano na yun, yung kulay puti lang. Nakikita na siya. Okay lang. Pero ang sinasabi ko lang, pinakausap ko kasi dito sa tao nyo. Kasi itong nilabas yung sasakyan. May parking yan sa loob eh. Nilabas yung sasakyan. Dahil sa pupunta na NKTI. Papagamot eh. Kasi may kidney failure. Tinatry isalba yung kidney niya. Kaya nakalabas para makapunta siya agad. Ito yung ano niya. Kaya nga dito kumuha yan ng disability card para meron siya ano, pero taga Butuan ito eh. Agusan del Norte. Nagpupunta siya dito all the way from ano para lang dito kasi sa MKTA. May operation dito sir. Hindi, ano eh, it's more like ano na ngayon eh. Kidney transplant mukhang nag-fail. Mukhang nag-fail yung kidney. Ano sana hindi mag-fail. Tinatry isalba. So dialysis siya. Dialysis. Ano ko lang, malaki na kasi gastos ng tao. Baka pwede naman na may discretion, sinabi ko nga, baka pwede naman ipapasok niya ngayon, mapapasok niya naman ngayon kasi kailangan niyang pumutang NKTI eh. Kaya siya nga nandito. Ngayon ang pinapakiusap ko sa tao niyo, sabi niyo lang nga kasi, sabi niya wala daw, baka daw mapagalitan dito. Ngayon kasi parang selective. Ito naman, circumstance, iba naman. Kaya ito po, tinatanong ko, baka pwede niyong gamitin yung inyong discretion. May reason naman na kung bakit nilabas yung sasakyan for temporarily. It's not part na ano, temporarily, para lang makapunta ng NKTI. NKTI yung punta niya kasi kailangan siya. Ang ganito po yun, attorney. Ito po, kasi nag-confiscated po tayo. So, 5 working days lang po to. Anytime po niyang, kahit ngayon po, pwede na po niya puntahan doon sa, ano. Hindi, ang point ko lang po, baka pwede naman, pag na-issue na ba to, hindi na ba pwedeng bawiin? Kasi additional 500 pesos na naman para sa kanila. Sorry po, dapat kanina pa po inano to. Hindi, pinapakiusapan ko siya pero dumiretso eh, diniretso niya. Kasi ito, public document po to. Oo nga, I understand that. Alam pa, naintindihan ko naman. Pero, pasensya na po, attorney. Paano ang ano dati dito, kailangan bayaran? Paano yan? Di kasama na naman sa ano? Yes, attorney, kaya kailangan talaga siyang bayaran. Ang ngayon, may duration kami dito, 1 month po. Oo, 30 days. Kasi 30 days yung duration natin dyan. Kasi ang inaano ko, yung kawawa naman eh. Talaga. Kawawa naman. Kasi kaya nga parang naging additional gastos. Additional burden na sa kanya talaga yun. Oo, kasi siya na naman ang pupunta. Kaya naman siya na ganyan, na-expose sa COVID, kaya nag-fail. Kaya ngayon, ma-expose na naman siya pag ganito. You know what I mean? Pwede na siya siguro attorney na kahit authorization lang. Nahiya na tong tao na to dahil sa tumutulong na kami. Pasensya na talaga. Hindi, pero yun na. Ano lang, tinatanong ano na lang, kahit pwede kayo mag-utos ng mga katulong ninyo na pagbayad na katulong. Hindi marunong nga katulong dito magano. But anyway, pero just for the record, ano ko, kinakiusap ko. Kasi kung kanina nakausap ko, sana hindi pero hindi niya, kasi, okay lang. Trabaho niya yun eh. Sige. Alright, yung mga puro, nakikiusap si Bossing, si attorney na maraming gastos. Officer Mentera, good morning, Bossing. Ang mga puro kasama rin natin yung tropa ng TRD. Officer Esteban, good morning, Bossing. Officer Tiago, good morning mga boss. Ang TRD. Mga puro yung Honda doon ay sinasampa na currently. Tapos dito naman nakaangat na. So hilahin na lang po yan. Si Madam nasama na lang daw. Yung dito nahila na po. Ayun, nandun na siya. Tapos meron tayo ditong na abutan. Daddy Bombs, morning. Isang utility tricycle. Wala siyang body number, wala siyang yung mga parang registration nila, pagkakakilanlan. Kasama na dito Officer Valencia, TRD, Officer Sanchez, mobile unit. Hindi po valid na license ng student. Kailangan po non-pro or professional. Kailangan pag mag-drive kayo student, may professional sa likod. Kung wala po, hindi pa rin po siya valid or license. Saka kinukuha po ng permit to sa Quezon City Hall, utility permit. Patingin nga po. Bibigyan po kita ng notice of impounding. Sa subject for impoundment po to. Sundan nyo na lang po sa opisina namin. Bibigyan po kita ng address kung saan po pupuntahan. Kukunin niyo po ito? Opo, subject for impoundment po yan. Lalo na wala po tayong lisensya. Hindi po valid ang license na student. Alright, yung mga puro subject for impound. Tapos ito rin, ganun din. Most probably walang
Officer Valencia, good morning, bossing. Probably walang permit. Tapos ito yung kay bossing na nakalabas yung sa kanya. Natikita na lang po. Silip lang po tayo dito banda sa may dulo. Alright, dito may na-tow din. Isang ito na pala yung school. Punta na tayo dati dito. Isang SUV naman dito, yun na sampa na. So dali na rin po yan sa Tumana Marikina. Iiwanan ng impounding notice. Alright, punta na po natin ulit yung sitwasyon doon. Ito may naisang pa rin pong isang dito, Avanza. Ang dami, may reklamo na naman po dito sa area nyo. Ibig sabihin, marami po kayo naaabala. Kaya makita nyo kanina mga puro sa sidewalk. Dumaan si kuya, bumaba pa siya ng sidewalk para lang makalakad. Alright, si madam sumama na lang po. Nag-drive po, nasa driver's seat yung towing personnel, kasi madam dun sa passenger seat. Medyo puro yung dito, yung sa area parang pinaparentahan daw yung parking. Sana hindi, dahil bawal na bawal po yan. Ayan po ay pag-aari ng gobyerno, para sa lahat po yan, hindi po yan para pakinabangan ng iisa lang. Good morning, bossy. Puro kasama rin natin MMDA seated van, Officer Martin. Good morning, bossy. At ito nga currently, hinihila na po ito. Lahat na, hihilahin na. So gagawin mga puro, di na iaangat, nandiyan yung driver, cooperate na lang siya, sama siya sa Tumana Marikina. Series na lang, at least di na may stress yung sakyan. Kasama natin dito Officer Spinelli, Officer Alvario, Officer De La Rama, Officer Valencia, Officer Tianyo, Officer Ignacio, and Officer Garance. Alright mga puro, kasama natin Officer Alvario. At alamin lang natin kung ano nangyari dun kay madam, kasi parang medyo tayo dun na-curious, parang may nirerentahan tayo narinig. Officer Alvario, good morning sir. TTMD, mabuhay po kayo mga boss. Saan pa nangyari dun boss kanina? Yun nga, gaya nun, tinatnan natin na nakaparada doon, inorasan natin. Ngayon, dumating yung tita naman na nagsasabi sir, na nagbabayad niya raw sila ng upa. Pero yung may-ari talaga, parang dinidinay niya naman, parang pinababantayan niya lang daw. Pero siyempre, ganoon din, pinababantayan mo, nagbabayad din siya. Ngayon, nakausap ko rin yung parang caretaker. Sinabi niya rin naman na tumatanggap siya ng kahit papaano na pang merienda, gano'n. Wala namang specific na binigay na presyo. Siguro, ayun niya, pinababantayan niya, nagbibigay siya ng which is mali pa rin kasi. Kahit book pa rin siya. Bossing, any message sa mga ganyan? Medyo kakaiba, no? Na may parang may bayad yung bangketa. Anong mga message natin yan, mga kababayan natin? Ay, sa mga kababayan natin na nagbabayad, lalo-lalo na, ipapaupahan yung kalsada, huwag kayong maniniwala. Dahil walang nagmamayari niya para sa bayan. Daanan yan, hindi pwedeng paupahan.
Kahit sino. Ganun Thank you so much po, Officer Mario. Saludo. Maiwasan din nila yung pagkakahuli. Wala silang pwedeng sisihin ka. Thank you so much po, bossing. God bless po. Saludo mga boss. Eh mga puro, grabe. Isipin nyo, bangketa, papaupahan, no? Parang libre passive income yun every may mag-aabot sa'yo dahil lang yung bangketa na para sa lahat, papakinabangan mo. Eh mga puro, ito inihilahin na po at nag-cooperate naman yung driver sa IC series na rin siya. Ano lang dito mga puro, ano bang tawag doon? Ano ba yung term? Nakakagulumihanan? Nakagulat, ano? Ito, may nakuha pa tayo, Innova. Ang lalaki ng bahay po dito. Tapos sa mga lahat sila, may parking naman. Kaya lang, parang hindi nila pinapark sa tama yung mga kanilang mga sasakyan. Ito, nakakuha na rin. Puro kasama na dito, Officer Santa Cruz. Good morning, bossing. Good morning. Saludo mga boss. Purong pagmamahal. Ayun, Officer Mentera. Yan mga puro, mukhang tapos na yung operation nandito. So marami-rami, no? Siguro I think 4 to 5 yung nahila natin dito sa area. So ganun kakampante yung mga residente na magpark ng mali. Kahit na napansin natin na mayroon naman silang mga parking space. Alright, yan ang mga ganang pangyayari ngayong araw na to. Tuloy-tuloy lang po tayo, TTMD, Tikas Sipag Galing. Let's go guys, sama natin Officer Baguio, Boss Buds. Purong pagmamahal. Guys, grabe, Telesim Philippines #1. Mura na quality pa. Ito po yung gamit natin sa ating motovlogging. Pag sa operation, tatanggal ka ng helmet or itataas mo helmet yung Telesim Philippines. Ang ganda niyan guys. Sobrang ergonomic yan. Komportable, ang ganda pa. Very slick lang yan. Angas. Yung mount na gamit natin, Telesim din yan. Sa nakaharap sa akin na footage yan yun. Tapos Telesim sa cellphone. Yan. Bakit Telesim products? Ito mga puro, makita nyo yan yung original GoPro battery. I'm using Hero 7 and Hero 8. So ayan, turn on, record, and then bang, error. Imagine, napaka-importante ng kukunan mo tapos mag-e-error yung camera mo. Naku po. Ayan mga puro, tignan nyo, gagamitin natin yan. Lumang-lumang Telesim battery na yan. Ilang taong ko na siguro nagamit yan. I think 1 or 2 years. Nirepair niya yung file. Record. All good. Yung battery life niya, hindi din ganun ka bilis maubos. Yan kung bakit Telesim ang ginagamit natin as accessories sa ating GoPro. Lahat ng baterya natin is Telesim Philippines battery. So yung makita nyo, ilang minutes na yan. Iniwan ko lang yung nagre-record. 25 minutes na, 25 minutes. Lahat na nakasalpak dyan po ay Telesim batteries. Yung mga pinakita ko kanina. Kaya kung magpapalit ka lang din, mag-Telesim ka na. Wala akong papapaw. So thank you so much sa wala sa akong support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.